Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating unang ulat mula probinsya, Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute hindi inirekomenda ang paghahalo-halo ng abono sa mga tanim na palay. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag. In pagammo ti Philrice Batak City branch sa bentahe iti panagi-aplikar ti may sa klase ti abono iti mula apagay iti usapang agrikultura program segon kini Philrice RCEP Regional Coordinator Benjamin Pajarillo Jr. saan nga i-rekomendar ti ahensya a pagtipunen iti klase ti abono. Ilolawag na agtipo ti abono nga i-aplikar iti mula apagay ket bumaba ti nutrient content ti abono anay lauk. Kas ehemplo ti triple 14 wenno complete fertilizer ket nalaukan ti urea a 4600 composition ket bumaba iti 14% ti urea nga abono. Inayon na nga dadag iti rason ang madadael ti mula kas alisto nga agdepes ti pagay. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Randy Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Rani. Samantala, Love the Philippines Biodiversity Campaign inilunsad sa lalawigan ng La Union. Para sa detalye ng balita, may report si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. Indauluan ti Department of Tourism Region 1 ti panakayuswa ti Love the Philippines Biodiversity Campaign sa Jay Bakawan Ecotourism Park, Bawang La Union, ken ti Tara-Tara Forest iti Nagilian, La Union Edikalman, Hulyo 15. Tinabunwan da ito iti stakeholders manipod kadagiti ahensya ti gobyerno ken pribado a sektor. Paset ti aktibidad ti launching ti mural ti Bakawan Ecotourism Park ken Tara-Tara Forest. Naisa yang katpay ti tree planting activity ti Bakawan Ecotourism Park ken ti demo ti panagaramid iti paper craft ken bamboo craft sa Jay Nagilian, La Union. Kamaudyanan na impeksa ni Regional Director Jeff Ortega ti suporta ti Department of Tourism kadagiti amin na ganwa ti LGUs saan lang iti panakapaduras iti turismo no diket patipay iti panakapreserba ti kannawidan na kultura ken panakasalaknib ti aglawlaw. Ti campaign launch ket simmaruno iti sapasap nga advokasya ti Tourism Department tapno bigbigan ken maitandudo ti nabaknang a kultura, pakasaritaan ken kinaduma-duma ti pagilyan. Manipod RP Ago, Albert Kawile para kay Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Albert mula Luzon. Lipad naman tayo sa Kabisayaan. Department of Trade and Industry o DTI sa Eastern Samar nakikiisa sa selebrasyon ng National Micro, Small and Medium Enterprise Development Week. Mula Radyo Pilipinas Borongan, narito ang ulat ni Pen Pumida. Nakikiusay DTI Eastern Samar hapagtigaman hit National Micro, Small and Medium Enterprise MSME Development Week pinaagiton tema Innovate to Elevate. Sumalakan DTI Provincial Director Rotelma Samonte tuyot selebrasyon nga marikonoser itdako nga kontribusyon hit MSMEs ha ekonomiya hit nasod. Kasumpay hini ginbuhat in pera nga mga aktibidad nga ginpanagbalayan han DTI hanakalabay nga simana malampuson nga gindumara ang Third Carp Negosyo Agrario Trade Fair ha Robinson Tacloban City. 5 nga MSME sa Eastern Samar ang naging exhibitors nga nagabutin 423,749 ang ira total sales equivalent in 101%. Ang target sales nga 420,000 pesos. 91 MSMEs tikang hinmagkabaibang nga business sectors o stakeholders sa probinsya ang inatinder han free digitalization seminar. Tikang Radyo Pilipinas Borongan, Inihipen Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Pen. Mula Samar, tawid naman tayo sa Leyte. Field operations ng 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System o POPSEN-CBMS sa Southern Leyte nagsimula na. Para sa kabuang detalye, narito si Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod.
Gisugdan na sa Philippine Statistics Authority kon PSA Southern Leyte ang 2024 Census of Population kon PAPSEN o community-based monitoring pinaagi sa pagpaygayon ng roadshow kagahapon adlaw Hulyo 15 tuig 2024 kini matod pa sa press release sa ahensya. Ang ayang masayran nga ang 2024 PAPSEN CBMS usa kini kanasudnong paningkamot nga naglangkob sa collection, completion, evaluation, analysis ug publication. Lakip ng dissemination sa mga datos sama sa population count, demographic ug socio-economic characteristics sa populasyon, housing statistics ug uban pa. Sa lalawigan sa Southern Leyte ana sa kapin 300 ka mga field personnel ang gipakatap alang sa pagpahigayon sa PAPSEN CBMS. Sa naasay nga ihap ana sa 273 ang mga enumerators, 53 ka mga team supervisors ug 20 ka mga census area supervisors. Kalabot niini giawhag sa PSA ang aktibong partisipasyon alang sa kalampusan sa nationwide statistical activity. Balita gikan sa Southern Leyte kini si Roel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ruel. Samantala mula Visayas, baling naman tayo sa Mindanao. Department of Agriculture Regional Field Office 10 o DARFO 10 nagsagawa ng awarding ceremony sa pamamagitan ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA. Mula Radyo Pilipinas CDO, nagbabalita si Theza Orellana. Aron mapakita ang lain-laing mga komunidad nga makasugakod sa klima sa rehiyon, ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 pinaagi sa Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture nagpahigayon nag-awarding para sa AMIA Village atol kana sa 10th Congress bag-uway pa lamang gagipahigayon diha sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex sa Dalwangan. Uban usab kana sa tema nga klima at imana para malahutayong pag-uma ug ekonomiya. Ang kalihukan nagatigom sa mga mag-uma ug benepisyaryo, local government units ug uban pang stakeholders aron ipaambit ang kalampusan ug kabaguhan sa 11 ka barangay sa AMIA nga rehiyon. Si Climate Resilient Agriculture Office National Director Alicia G. Ilaga niingon nga gawa sa pagtukod sa climate resilience nga mga komunidad ang AMIA program nagtinguha usab sa pagawagtang sa kakabus. Tungod dinhi ang AMIA 10 nagpahigayon og booth display contest gikan dinhi sa Cagayan de Oro City kini sa Tasa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Teza. Mula Cagayan de Oro, lundag naman tayo sa Zamboanga. Higit 4,000 mga batang atleta nagtapos sa Summer Sports Camp ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Bless Eboyan. Adunay 4,500 ka mga batang atleta ang nakahuman na sa usa ka bulan nga Summer Learn to Play a Sport program sa kagamhanang lokal sa Zamboanga kaniadtong Sabado. Sa mensahe ni Zamboanga City Mayor John Dalipe nga gipasindungog ni City Sports Director Dr. Cecil Atilano malipayon kini tungod sa determinasyon sa mga partisipante sa mutna sa pagpaningkamot niini para makahatag og pride and honor sa lungsod sa Zamboanga. Gibutyag usab niini nga ang iyang administrasyon padayon nga maghatag og suporta para sa mga sports enthusiasts. Ang culminating activity gihighlightan sa usa ka field demonstration ug gipakita sa mga atleta ang ilang abilidad sa nagkalain-laing sports sama sa basketball, muay thai, karate, pencaksilat, taekwondo, gymnastics ug dance sports. Kini nga sports camp usa ka programa sa kagamhanang lokal sa Zamboanga nga giorganisa sa City Sports Division o ginabuhat kada tuig alang sa mga bata edad 7 taman 15 anyos para sa 24 ka mga sports event. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Bless mula Zamboanga, kambyo naman tayo sa Iligan. Higit 5 milyong pisong halaga ng rescue vehicle at speedboat itinurnover ng pamahalaang panlunsod ng Iligan sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mula Radyo Pilipinas Iligan, nagbabalita si Sheriff Timhar Habib Majid. Formal nga gi-turnover sa lokal nga kagamhanan sa Iligan City ang kapin sa 5 million pesos nga valor sa duha ka rescue vehicles ug usa ka speedboat ngadto sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office niadtong Lunes, July 15 sa gipahigayon nga flag ceremony sa Anahaw Amphitheater, Buhanginan Hills, Palao sa Dakbayan. Sa pakiginabi sa RP1 Iligan kay Iligan CDRRMO Operation Chief Sander Bughaw, mingon siya nga kiniisip dugang sakyanan sa CDRRMO tungod kay kulang ang gidaghanon sa ilahang mga sakyanan sa pagresponde. Dugang pa niya sugdan na sa CDRRMO ang pagpatrolya sa Kabaybayonan gamit ang maong speedboat mosunod nga bulan matag weekend ug holidays. Samtang gipabot usab sa sunod semana ang pag-turnover sa 7 pa ka patrol rescue vehicles humanipay lawom sa inspeksyon. Gikatakdang ipangapod-apod kini sa mga Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT sa Barangay Buruon, Del Carmen, Mandulog, Poblasyon, Santo Rosario, Tomas Cabili ug Tubod sa Dakbayan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala